Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, sasagutin naman natin yung question ng mga kababayan natin na madali daw bang maging residence dito sa Poland. So marami nagtatanong sa atin yan. Ito, sasagutin natin. Ito yung totoo guys ha. Bali dito kasi sa Poland, hindi naman ganun kadaling maging residence. As long na makapag-asawa ka na lang ng lokal or sinasabi nating Polish. So kasi marami ng matatagal na mga Pilipino dito, ang ginagamit lang din nila is mga temporary residence card na inire-renew lang din. Na kapag kunwari employed ka, i-renew mo siya kasi kailangan employed ka guys eh. Mahirap i-apply ang TRC nang hindi ka employed kasi kailangan magbayad ng tax at insurance dito sa Poland. Kailangan may bayad ka. Isa yun kasi sa mga naging requirements para maaprubahan yung mga residence card ng mga Pinoy dito. So, meron pang isang tanong ng kababayan natin na madali daw bang dalhin dito ang mga family members. So, ito guys, ang usually nangyari dito, pwede mong dalhin ng asawa or kapatid mo, basta first family members. Pero yung mga anak na wala pang 18 years old, mahirap dalhin yan dito. Yung mga mga minor, mahirap dalhin dito yan. So, ang usually madadala mo lang dito ng mga kamag-anak mo is yung pwede magtrabaho. Kasi, alam nyo ba guys, ang ginawa kasing sistema na isang kaibigan ko sa asawa niya, ganito. Nag-share TRC sila kasi yung kaibigan ko is may TRC siya. Ang ginawa niya sa asawa niya is shared TRC ang application. Pero, ang ginawa pa rin ng kaibigan ko is nag-provide pa rin siya ng working permit para dun sa asawa niya. So, nung nagpa-approve siya ng visa sa Pilipinas, ang application niya sa visa is working permit pa rin. Ganun ang ginawang sistema. Kahit sabihin mo shared TRC ka. Kasi, hindi ganun kadali kapag kumuha ka ng kamag-anak dito. Kasi isa sa mga naging requirements niyan is kailangan financially stable ka. Gaya ako, halimbawa na ako, pero kasi malaki pa rin yung difference kasi nga lokal yung yung partner ko. Pero bilang ako kasi nagka-residence card ako, hindi pa kami kasal. So, ang kinuhang requirements sa lokal, yung bank statement niya, yung katunayan na talagang kaya niya akong suportahan, kung financially stable siya, at kung saan ako nakatira, kung okay ba yung tinitiran ko. Ganun yung tinignan sa akin factor. Which is parang ganun din yung magiging case kapag sa Pinoy. Hihingin din yung bank statement mo, yung titira ng pamilya mo, ganun ang magiging sistema. Hindi ganun kadali guys. Hindi ganun kadali yung sinasabi yung residence dito sa Poland. Hindi. Kasi marami ditong nagsasabi na mga Pilipino na na daw sila, matagal na daw dito sila sa Poland. Kaya parang na yung nila, visa nila long term. Hindi naman ho ganun. Wala pong ganun. Sa residence card pa rin sila nagbabase, sa TRC yung sinasabi. Kailangan i-apply pa rin nila yon. Kasi kahit sabihin nila na long term na sila dito sa sa Europe, hanggat hindi sila nakakakuna residence card, wala. Yung talagang sa police, na gaya ng police na permanenteng residence card, hindi temporary. Iba po yun, magkaiba po yun. So, bilang ako may partner na police, kailangan kong mag-aral ng Polish language for residence card talaga, permanent residence card. So, nag-aral naman ako ng 1 year, pero hindi pa ako dumadating sa point na in-apply ako ni Josawa dun sa talagang residence card. Kasi ang hawak ko ngayon is yung residence card under him. So, yun, after nun, ang ina-approve kasi yan, minsan may 3 years, minsan may 10 years. Kasi ang tinignan sa amin ng application is kung may anak na kami, hiningan yung proof na talagang siya yung tatay. Kasi marami nga daw kasing case na nanloloko dito, na parang settlement lang ang sistema. Kaya iniimbestigahan din nila yan, sinisi-CI nila kami. So, sini-CI ako sa bahay. Pero nung sini-CI ako nung time na yun, buntis ako kay baby. Kaya nakita nung nag-CI na talagang buntis ako kay baby. Tapos, tinignan yung tinitiran ko, sino yung kasama ko,
kaya ba akong supplyan ng mga kasama ko at saka ng kapartner ko, ganun. Kasi si Jusawa, naka-stay siya nakabase siya sa Netherlands, tapos yung magulang niya lang dito sa Poland. So noong time na yun, hindi ako pwedeng bumiyahe kasi nga buntis ako, tsaka delikado na para sa akin na bumiyahe noong time na yun, tsaka on process pa rin ng mga dokumento ko. So kailangan ko mag-stay sa pamilya niya, sa mother niya at saka sa father niya. So tinanong ng nag-CI ng taga-immigration kung anong hanap buhay ng mother niya at saka ng father niya, yung anong pinagkukunan ba nila, ganun. So kasi yung mother niya at saka yung father niya is parehong pensyonado. Dun pa lang wala nang problema. And then yung bahay sarili naman, tapos maluwang yung lupa, nakita rin yun na nag-CI. Kumbaga financially stable talaga sila. Tapos tinanong din kung kailan umuwi si Jusawa at paano daw yung sa gastusin ko. Lahat tinatanong niya na nag-CI na tagi-immigration. So sinagot ko lahat na monthly binibigyan ako ng allowance ni Jusawa. Then yung pagbubuntis ko nga, suportado rin naman niya. At talagang tinanong din kung paano kami nagkakilala, gano'n na kami katagal, gano'n. Lahat tinanong nila para ma-proof lang talaga na talagang totoong magkarelasyon kami. So after nun, nung CI na yon, naghintay kami ng siguro 3 months. Pinatawag kami ng leadership dito na for interview. So ayun, in-inform si Jusawa, tinawagan siya na kailangan umuwi siya ng ganitong date kasi nga for interview kami dalawa. Pero nung time na interview kami is hindi na ako buntis nun, naipanganak ko na si baby. Bali ang hiningin mga support documents nun is birth certificate ni baby, patunay na talagang police citizen siya. So yun, na-provide namin lahat yon. Tapos tinanong ako kung kailan ako nanganak noong time na yon. Basta in-interview ko within half hour, pati si Jusawa. Tapos ang tinitingnan lang naman nila doon, kailangan pareho yung sagot namin. Tapos sabi ko kay Jusawa, nung bago kami interviewin, sabihin niya lahat ng totoo para hindi kami magkamali, para maging okay yung interview namin. So tayong mga Pinoy, kapag dumating din sa point na kayo, kinuha nyo yung mga family members nyo at in-apply nyo na residence card dito or TRC, ganun din na magiging sistema. Kasi ano tayo foreign tayo dito, foreigner tayo dito. So hindi tayo gaya ng mga police na diretso ang process. Kailangan natin ng translator. Mag-provide tayo ng translator once na in-interview tayo for applying TRC. So kung kayo ay mga single naman at magkaka-boyfriend kayo ng mga police dito, na kaya kayong i-shoulder para dun sa residence card, aba, congratulations. Kasi hindi lahat ng mga police may mga ganyang attitude. Kasi gaya ng ako, may kaibigan ako, may anak na sila, pero hindi siya in-apply ng residence card ng boyfriend niya. Hindi ko alam kung anong problema sa kanila. Hindi ko na masyadong tinanong kasi siya naman na nag-usisa sa akin kung may residence card na daw ba ako, or ano daw yung naging citizenship ni baby. Sabi ko, lahat na i-provide namin ng ayos, lahat inayos ni Jusawa, so wala akong problema. At saka very supportive yung family ni Jusawa, kaya wala talaga akong masabi din sa kanila. Yung hindi ko na kailangan hilingin na gawin to, gawin yan, hindi. Sila na mismo talaga nag-aasikaso, then sinasabi na lang nila sa akin. So kapag kayo nagkaroon ng karelasyon dito, sikapin nyo na yung willing silang sponsoran kayo sa residence card kahit boyfriend nyo pa lang sila. Kasi mas okay yung ganon para walang sakit sa ulo. Kasi sakit sa ulo din ang pagkuprocess ng TRC dito, sa totoo lang. Ako nga nung under agency, ako talagang stress ako dyan. Tapos sinasabi din ng mga kamag-anak ko na adi kukunin ko na nga daw yung parents ko.
syempre kukunin ko yon. Pero ang gusto kong mangyari, matapos muna yung bahay namin pinapagawa. Para doon sila mag-i-stay. Alam mo, mag-i-stay ko sa biyanan ko. Mahirap naman yung ganon. So, ang plano ko kasi, kukunin ko yung parents ko pagkatapos ng bahay. Then, establish ko yung business ko. Yun ang plano ko. So, doon muna ako. After nun, tsaka ako na lang aasikasuhin lahat. Kasi, kapag natapos naman lahat yon, kaya ko naman i-provide yung mga lahat ng dokumentong kailangan. Doon ko aasikasuhin na mapupunta dito yung parents ko. Kasi dalawa lang naman sila. Kasi mga asawa na rin yung mga kapatid ko. Kasi, kailangan ko rin yung support ng magulang ko kasi para mag-alaga sa anak ko. Kasi gusto ko rin magtrabaho. Gusto ko rin na kasi ako may mga plano din naman kasi ako dito. Gusto kong magawa yun. Siyempre, hindi ko magagawa hanggat walang mag-aalaga ng anak ko. Ayoko rin naman din ilagay siya sa mga daycare center. Ayoko. Masyado pang maaga. So, gusto ko ma-supervise muna siya ng mismong kamag-anak ko o ako. Yung ganun. Hindi ko na rin siya pwedeng ilaan kay Mamu kasi nga si Mamu medyo may edad na rin. Kasi si Mamu 65 years old na yan. Matanda na si Mamu para sa mag-alaga ng anak ko. Tsaka nakakahiya din naman. Kasi dito guys, maraming benefits kapag meron kang TRC. Kaya yun sa susunod na video, yun naman ang i-discuss ko sa inyo kapag nagka-TRC kayo at anong mga benefits. So ayun guys, thank you for watching. Bye!